Magandang gabi, kapatid kaibigan. Linggo na naman po ng gabi. Narito po muli ako, ang inyong kaibigan, si Brother Albert, upang magbahagi muli ng salita ng Diyos sa gabi ito. Ang topic ko po sa gabi ito ay pinamagatan ko na paano ba tayo nakikipag-usap sa Diyos. Alam niyo ba, kapatid kaibigan, ang pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap ng tao sa tao at ng tao sa Diyos ay isa sa pinakamahalagang bagay na dapat ay ginagawa natin, lalo na sa ating Diyos. Dahil kung paano ang pakikipag-usap ay nakapagpapalago sa relasyon ng dalawang tao, ang pakikipag-ugnayan naman ang nagpapalago ng relasyon natin sa Diyos, at magagawa lamang natin ito sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin natin. Dito natin maipapahayag ang hinaing at mga kahilingan natin sa Kanya. Mga kapatid, kaibigan, ang panalangin ay pwede natin gawin anumang oras. Malaya tayong makakalapit sa ating Amang Diyos. Kapatid kaibigan, ang panalangin ay hindi dapat paulit-ulit o kinakabisa. Dapat ito ay bukal sa puso at hindi dapat gumagamit ng paulit-ulit na salita, dahil ang banal na Espiritu mismo ang tumutulong sa atin para makapanalangin ng tama. Ang batayan po niyan ay natala sa Roma chapter 8 verse 26 na ganito po ang sinasabi: gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu na rin ang namamagitan dahil sa ating mga hikbi na hindi masaysay sa pananalita. Kapatid kaibigan, ako ay magbibigay ng 3 uri ng panalangin. Panalangin personal, panalangin para sa iba, panalangin makapagbigay lugod at kapurihan at kaluwalhatian sa Diyos. Yan po yung 3 uri ng panalangin na atin pong tatalakayin. Ano ba ang panalangin personal? Ang panalangin personal ay ang paghingi ng tulong sa Diyos para sa ating pangangailangan. Halimbawa po nito ay kagaya ng kalusugan, paghingi ng malusog na pangangatawan, sa mga pangangailangan pinansyal na tutugon sa mga obligasyon tulad ng gastusin sa pag-aaral, sa water bill, sa electric bill, at iba pang katulad nito. Magandang ugnayan ng pamilya at wisdom, etc., etc. Ito po ang panalangin personal. Ang batayan po niyan ay mababasa natin sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 7 up to 8 na ganito po ang sinasabi: magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y makasusumpong, magsikato kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakakasumpong, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Yan po yung batayan sa paghingi sa panalangin personal na natala po sa Mateo chapter 7 verse 7 up to 8. Ang pangalawa po ay ang panalangin para sa iba. Ano ba ang panalangin para sa iba? Ang panalangin para sa iba ay paghingi sa Diyos para sa kapakanan at pangangailangan ng iba. Halimbawa po nito ay ang panalangin sa mga may sakit para sa kagalingan nila, kalutasan ng mga problema ng buhay kung mayroon man sila, pangangailangan sa problemang pinansyal at kalakasang pisikal, spiritual, etc., etc. Ang batayan po niyan ay mababasa sa 1 Timothy chapter 2 verse 11 na ganito po ang
sinasabi. Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Yan po yung panalangin para sa iba. Dadako na po tayo sa tatlong uri ng panalangin at ito po yung tatlo panalangin na makapagbibigay lugod, kapurihan at kalwalhatian sa Diyos. Halimbawa po nito ay ang paghingi ng tulong sa Diyos na makapamuhay ng naayon sa mga prinsipyo at panuntunan ng Diyos, kagaya ng pagbabasa ng Biblia, pagsamba, pagbabahagi ng salita ng Diyos, pagmamalasakit sa kapwa at pagiging mabuting mamamayang Kristiyano. Ang batayan po nito ay mababasa natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 na ganito po ang sinasabi. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Sa Awit chapter 42 verse 1 and 2 ay mababasa rin natin ang ganito kung paanong yaong batis ang hanap ng isang isa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, wala nang iba. Yan po yung tatlong uri ng panalangin. Kapatid kaibigan, bago ako magpatuloy sa pagtalakay sa paksang ito, ako po ay magbibigay ng 4 na katanungan na ganito po ang pagkakasunod. Bakit kailangang manalangin? Yan po yung unang katanungan. Pangalawa, kanino tayo dapat tumatawag kapag tayo'y nananalangin? Pangatlo, paano natin natitiyak na dinidinig ng Diyos ang mga panalangin natin? At ang panghuli, dapat bang nakikipag-ugnayan sa Diyos ng personal at palagian sa panalangin? Yan po yung 4 na katanungan na ating tatalakayin sa patuloy na pagtalakay ng paksang ito. Bakit kinakailangan nga bang manalangin? Kasi ito ang paraan ng komunikasyon natin sa Diyos. Dito natin na ipaparating ang mga pasasalamat, hinaing at kahilingan ng mga bagay na kailangan natin sa Kanya. Yan po ay natala sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 na ganito po ang sinasabi, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Sa Filipos chapter 4 verse 6 ay nagsabi rin ng ganito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing ng may pasasalamat ay ipahayag ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yan po yung sagot sa katanungang bakit kailangan nananalangin. Gaya nga po ng natalakay, ito po ay komunikasyon natin sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin ay ipapahayag natin ang mga pasasalamat natin sa Kanya, mga paghingi ng pangangailangang personal, at maipapahayag natin kung ano man ang ating mga sinasaloob. Darako na po tayo sa pangalawang katanungan, kanino ba tayo dapat tumatawag kapag tayo'y nananalangin? Yan po yung pangalawang tanong. Ang Biblia po ay nagturo sa atin ng 3 kaparaanan na ganito po ang pagkakasunod-sunod. Una,
kung sino ang dapat lapitan. Pangalawa, sa pamamagitan nino hihingin. At pangatlo, sa tulong nino. At ito po ay kumakatawan sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu. At ito po ang mga sumusunod na batayan. Sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 9 ay nagsasabi ng ganito, magsipanalangin kayo ng Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. So yun po ay sa Ama tayo nananalangin. Yan po ang sabi, ganito kayo magsipanalangin sa Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Yan po ay nadala sa Mateo chapter 6 verse 9. At sa John 14:13 up to 14 ay nagsabi naman ng ganito, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Kung kayo'y magsisihingi sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Yun po naman ay sa pamamagitan ng Anak. Kung hihingi tayo sa pamamagitan ni Kristo, ang sabi po niya ay yaon ang gagawin ko. Ang sabi po ay kung kayo'y magsisingi sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Sa Roma chapter 8 verses 26-27 ay nagsabi naman ng ganito, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu na rin ang namamagitan dahil sa ating mga higbi na hindi masaysay ng pananalita. At ang nakakasiyasat na mga puso't nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya'y namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Doon po ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. So ang Espiritu po mismo ang tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo makapanalangin ng tama. Kaya ang Espiritu na po mismo ang tumutulong. So doon po sa tinalakay, kanino tayo dapat tumatawag? Ang una po sa Anak, hinihingi po natin sa pangalan ni Jesus at sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya kung kanino po tayo dapat tumatawag ay sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu. Kung papansin niyo po, di po ba pag nananalangin tayo, humihingi tayo sa Ama, hinihingi natin sa pangalan ni Jesus at sa bandang uli sa tulong ng Banal na Espiritu. Hindi po ba in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit kapag po tayo ay nananalangin. Yan po yung pangalawang katanungan na kanino ba tayo dapat tumatawag kapag tayo ay nananalangin. Nasagot na po yun sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu. Ang pangatlo pong tanong, paano natin natitiyak na dinidinig ng Diyos ang ating panalangin? Sa Biblia po ay may mga talata at mga pagpapatunay na nagbibigay ng assurance na tumutugon sa mga panalangin ng mga tao ang Diyos. At ito po ang mga sumusunod na batayan. Sa Mark chapter 11:24 ay nagsasabi ng ganito, kaya nga sinasabi ko sa inyo ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin ay hinihingi ay magsisampalataya kayo
na inyong tinanggap na. Ano daw po ang sabi? Sa Mark 11:24, kaya nga daw po pag tayo ay humihingi at nananalangin, ay magsisampalataya tayo na tinanggap na. So, ang kondisyon po ay magsisampalataya tayo na tinanggap na natin ang ating hinihingi. Yun po yung assurance. At kayo ano inyong tatanggap na at inyong kakamtin. Yan po yung sabi. Sa James 1, chapter 6, verse 7 naman po ay nagsasabi rin ng ganito, ngunit humingi siyang may pananampalataya. So, pananampalataya na rin po. Pananampalataya pa rin po ang sinasabi rito na walang anumang alinlangan sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. O kapag daw po pala tayo nananalangin, kailangan hindi tayo nagda-doubt, hindi tayo nag-aalinlangan kung gusto nating tanggapin ang hinihingi natin sa Kanya, sapagkat hindi raw po tatanggap ang taong nag-aalinlangan sa Kanyang hinihingi sa Kanyang Diyos. So, kailangan po ay nagtitiwala at hindi nag-aalinlangan sa Diyos. Sa Psalm chapter 145 verses 18 and 19 ay natala naman ang ganito, ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang tutuparin ang nasa nila nangatatakot sa Kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang dain at ililigtas. O, sa mga natatakot daw po sa Kanya at nananalangin sa katotohanan ay ano po ang sabi? Kanyang didinggin ang kanilang daing at Kanya silang ililigtas. Sa John chapter 14 po at verse 13 to 14 ay sinabi rin ang ganito, ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Kung kayo'y nagsisingi ng anumang sa pangalan ko, yaon ay aking gagawin. So, sinabi rin po, kapag humingi tayo sa pangalan ng Panginoon, ang sabi po'y Kanyang gagawin. Hindi, ano man ang pangalan ko ay yaon ang aking gagawin. Kung ano man pong hinihingi natin sa pangalan ng Panginoon, siya na po mismong nagsabing gagawin niya kung ano ang gusto natin. At ang pang-apat pong katanungan, dapat ba nakikipag-ugnayan sa Diyos ng personal at palagian sa panalangin? Ang Biblia ay nagsabi ng ganito, magsipanalangin kayo ng walang patid. So, kailangan po pala palagian. Wala pong patid. Pag ibig sabihin walang patid, palagian po yun. Yan po ay natala sa 1 Thessalonians chapter 7 verse 17 up to 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo ukol sa inyo. Kapatid, kaibigan, natalakay na natin ang tatlong uri ng panalangin. Ang panalangin personal, ang panalangin para sa iba, ang panalangin na magbibigay lugod sa Diyos, kaluwalhatian at kapurihan sa Kanya. Natalakay na rin natin ang apat na katanungan, bakit kailangan manalangin, kanino dapat tumatawag kapag tayo'y nananalangin, paano natin natitiyak na dinidinig ng Diyos ang ating panalangin, dapat ba nakikipag-ugnayan sa Diyos ng personal at palagian sa panalangin.
Yan po ay natalakay na nating lahat sa patuloy na pag-aaral natin ng salita ng Diyos sa gabi ito. Kapatid kaibigan, bago ako magtapos sa pagtalakay sa paksa sa gabi ito, ako ay mag-iiwan ng dalawang uri ng tanong na magbibigay hamon sa ating mga sarili. Kung ikaw ay palagi ang nagbabasa ng Biblia at nananalangin, ano sa palagay mo ang mangyayari? Yan po ang unang tanong, ang mahamong tanong. Ang pangalawa pong tanong, ikaw ba ay nakikipag-ugnayan sa Diyos ng personal at palagian? Kapatid kaibigan, yan po yung pangalawang tanong. Kapatid kaibigan, ikaw lang at ako ang makasasagot nito, ang dalawang tanong na ito. Kapatid kaibigan, laging may paraan at pagkakataon para lumago ang relasyon natin sa Diyos. Magtakda tayo ngayon ng ating mga layunin, magpasya tayo at mag-ukol ng panahon sa Diyos sa pagbabasa ng Biblia at sa panalangin. Ang sabi sa Biblia, siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, na sinumang tao ang pagtawag sa kaniya'y tapat at totoo. Yan po ay natala sa awit 145 verse 18. Mga kapatid, kaibigan, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon tayo mag-aani kung hindi tayo manghihinawa. Tayo po ay manalangin. Salamat Ama sa gabi ito, sa aming tinalakay na salita mo, Panginoon, ang tatlong uri ng panalangin: panalangin personal, panalangin para sa iba, panalangin na makapagbibigay lugod, kapurihan sa iyong pangalan. At natalakay din namin ang apat na tanong. Bakit kailangang manalangin? Kanino kami dapat tumawag kapag kami nananalangin? At paano namin natitiyak na dinidinig ang aming panalangin? At ang panghuli, kailangan bang palagi ang personal na nananalangin? Yan po ay aming tinalakay. Salamat po Ama sa karunungan na ipinawa mo sa amin sa gabi ito. Dalangin ko po Panginoon sa iyo, kung sino man ang nanonood ng video ito, ipaunawa mo sa kanila ang mga natalakay sa gabi ito, na maging gabay nila sa kanilang buhay, Panginoon, dito sa lupa. Pagpalain mo sila, Panginoon. Kung wala pa silang personal na kaugnayan sa iyo, ito na ang pagkakataon para gawin nila ang tumanggap sa iyo, kumilala sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay nila, sapagkat ito ang pinakamahalagang mag-iimbes at magagawa ng tao samantalang sila'y nasa lupa. Pagpalain mo sila, ingatan mo sila sa gabi ito, sa aming pansamantalang pagtulog. Pagpalain mo kaming lahat. Ito po'y hinihingi namin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, through the power of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi kaibigan. Natapos na naman natin muli ang talakayan sa gabing ito, at sa kalooban ng Panginoon sa susunod na linggo itatalakay muli tayo ng panibagong topic na ating pagsasalusulong sa susunod na linggo. Pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon sa gabi ito. Amen.